حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه تبارك وتعالى رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين ثم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى اتقوا الله في أقوالكم وأعمالكم اتقوا الله في السر والعلن حيث أمركم ربكم بذلك فقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Mga minamahal na kapatid sa Islam, mga Muslim, mga mananampalataya sa Allah, ating katakutan ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tapat na pagkatakot. Ating katakutan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga salita, sa ating mga gawain. Katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala saan man tayo naroroong lugar, saan man tayo naroroong mga panahon. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, katunayan na ang Allah, siya ay lumilikha ng kanyang mga naising mga bagay-bagay. At ang mga nilikhang ito, kanyang pinipili at hinihirang. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pumili sa mga tao at kanyang hinirang bilang mga sugo at mga propeta. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pumili at naghirang sa kanyang mararangal anghel. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lumikha ng mga panahon at siya ay pumili at naghirang sa mga panahon na ito. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa surat At-Taubah, Inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sa pinakamalapit at pinakamagaang kahulugan nito, mga alipin ng Allah, katunayan na ang bilang ng mga buwan para sa Allah subhanahu wa ta'ala 12 shahra ay 12 buwan para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mula ng kanyang lalangin, mula ng kanyang likhain ang mga langit at lupa. Minha, at ang 4 dito, sabi ng Allah, ay tinatawag na 4 hurum, 4 na sagradong buwan para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay ng paglilinaw at pagpapaliwanag sa 4 na tinatawag na buwan, buwang mapagpala at sagradong buwan. Ayon sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang 4 na sagrado, Dhul-Hijjah, Dhul-Qa'dah, Muharram, Rajab. Ang isang Muslim, marapat na malaman ang mga araw, ang mga panahon, ang mga buwan na dinakila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah. Itong Dhul-Hijjah, mga alipin ng Allah,
nasa pangalawang araw tayo ng Dhul-Hijjah, kung saan dito isinasagawa ng ating mga kapatid na mga hujjaj ang kanilang paghahajj sa bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Muharram, Shahrullahil Muharram, at ang buwan ng Rajab. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sumumpa, wal fajr, ako'y sumusumpa ika sa fajr, sa bukang liwayway, sa araw, sa tuwinang ito ay sumisikat at pumapa sa itaas. Walayalin ashar, at ako'y sumusumpa sa 10 araw. Si Ibnu Abbas, ayon kay Ibnu Kathir rahimahullah, ang 10 araw ika na tinutukoy dito ng Allah, wala nang iba kundi ang unang araw, unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Mga minamahal na kapatid sa Islam, marapat sa atin na ating sulitin ang mga araw, ang mga unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, sapagkat ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga sahaba, ang mga tabi'un, ang mga salafus salih, ang mga taong naunang sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay kanilang binigyang pahalaga, binigyang importansya ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Ayon sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr. Datigyan ang mga gawi, da agawi apad ko mga gawi, asug galabak amapya amang galabak o muslim, antawa ka muslima, alibiniyan akalawanan, sukap kababaya iron wallahu subhanahu wa ta'ala, sang kaya mananiyan na sapol o paganay, si kway mananiyan na bulan Adul Hijjah. So mga sahaba ridwanullahi alaihim, mananamar, mananaguntaman si kung mga simba, si kung mga galbak, ay pupakarani ko Allah, na miya kagiraw siran, miya kay sisiran sang kutuwa katur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihad, apya hay Rasulullah, so jihad, so kapakiprang, so kaawid sa gumaan, kaawid sa magarang si ikulalang ko Allah, walal jihad, pati po ba ang jihad, o sugo ng Allah, walal jihadu fi sabilillah, ni jihad, ultimo ang jihad, ultimo ang pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya mapapantayan ang isang gawaing mabuti na magagawa ng isang tao sa loob ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Hindi mapapantayan ng jihad ang pagbabasa ng banal na Quran sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Hindi mapapantayan ng pakikibaka sa landas ng Allah ang pagbibigay ng kawang gawa, ang pagsasadaka sa mga unang araw, unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Hindi kailanman, sabi ng Rasulullah, mapapantayan ng jihad ang 2 raka'a na magagawa, maisa sa katuparan ng isang Muslim, na isang Muslima sa unang araw, unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Pati po ba ang jihad, ya Rasulullah? Walal jihad, ni jihad, ultimo ang jihad, illa rajulun, liban na lamang ika sa isang lalaki, kharaja bi nafsihi wa malihi, siya ay lumabas mula sa kanyang tahanan, mula sa kanyang tulugan, nadala-dala ang kanyang sarili at ang kanyang kayamanan, falam yarji' min dhalika bi shay', at siya ay hindi nanumbalik, siya ay walang naibalik sa kanyang tahanan maski isa man. Maliban na lamang ika, sabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sa taong nasa kanyang isipan, nasa kanyang bukal na kalooban, ang pagtatanggol sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban na lamang sa isang mujahid na mukhlis, ang nagtulak sa pagsasagawa na niyang jihad ay ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-asam sa kanyang paraiso, at ang pagtatanggol sa relihiyong Islam. Maliban na lamang ika, sabi ng Rasulullah, sa isang lalaki na siya ay lumabas mula sa kanyang tahanan, dala ang kanyang sarili at kayamanan, at siya ay inambangan, siya ay inagrabyado sa daan, at kanyang ipinagtanggol ang kanyang sarili, ipinagtanggol ang kanyang kayamanan. Yun lamang ika ang makakahigit sa mga gawaing magagawa ng isang tao sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Wa kana Sa'id ibn Jubair, si Sa'id ibn Jubair, isa sa mga tanyag na tabi'in at kilalang estudyante ni Abdullah ibn Abbas. Ayon sa mga historian, ayon sa mga ulama, idza dakhalatil ashru
ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yaqdiru alay. Si Sa'id bin Jubair, kapag pumapasok ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, siya ay nagsisigasig, nagiging masipag ng tunay at tapat na pagsisipag sa mga pagsamba sa Allah, hatta ma yakadu yaqdiru alay, hanggang sa mga punto na hindi niya na kinakayang isagawa ang mga ibada sa dami nito at sa haba nito. Si Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ay nagbigay ng paglilinaw kung bakit naging mabigat ang mga unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Walladhi yadhhar anna as-sababa fi imtiyazi 10 Dhul-Hijjah. Ayon kay Ibn Hajar al-Asqalani, ang pinakamalinaw na kadahilanan kung bakit napili at naiiba ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, limakani ijtima'i ummahatil ibadati fi, sapagkat dito mga alipin ng Allah, mga lingkod ng Allah, naiipon ang mga dakilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito lamang makikita at maisasagawa ang 5 haligi ng Islam: ang syahada, ang pagdarasal ng 5 waktu araw-araw, ang pag-aayuno. Ang tinutukoy na pag-aayuno dito mga alipin ng Allah ay ang pag-aayunong kompulsaryo, ang pag-aayunong voluntaryo, ang mga pag-aayunong sunan, mga sunnah, ang pagbibigay ng zakat para sa taong inabot ng 1 taon at nasa kanya ang kondisyon ng pagbibigay ng kawanggawa, pagbibigay ng zakah. At higit lalo, ang pinakahihintay ng mga karamihang Muslim kada taon, ayyamul hajj, ang mga araw na kung saan isasagawa ng mga Muslim ang paghahajj. Dito lamang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, maisa sa katuparan ang mga dakilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ating alamin mga alipin ng Allah at pagsaluhan ang mga gawaing maiinam na siyang magagawa ng isang Muslim, marapat na magawa ng isang Muslim at Muslimah. Una dito mga alipin ng Allah, as-salatu ala waqtiha. So asimbayang siya ko mga wakto niyan. Ayada alawan, alabi ap kababayan wala agalabak agi imang galabak ori pa niyan. Nasuay manan niyan nakipamayan ganyan ko mga palugat asambayang siya ko mga masa niyan ako siya ko mga wakto niyan. As-salatu ala waqtiha, ang pagdarasal ika sa mga oras nito. Wat tabkiru laha, at ang pagpapaaga sa pagtindig ng mga sala. Wal iktharu minan nawafil, at ang pagpaparami ng mga karagdagang sala. Fa innaha min afdalil qurbat, sapagkat ang sala, ang pagdarasal mga alipin ng Allah, siyang pinakamainam na gawaing magagawa ng isang tao para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa Thawban radiyallahu an, naiulat ni Thawban radiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akin ikan nadinig ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, alayka bikathratis sujudi lillah, iyong paramihin ya Thawban ang pagpapatira pa, ang pagsujud sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdah, sapagkat katunayan wala kang gagawing pagsujud, wala kang gagawing salah, rak'ah para sa Allah subhanahu wa ta'ala, illa rafa'aka ilayhi biha darajah, liban na lamang ika na ito ay gagawin pangtaas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong karangalan dito sa dunya at higit lalo sa kabilang buhay. Wa hatta anka biha khati'ah, at wala kang patira pang maipapatira pa, wala kang sujud na magagawa sa Allah subhanahu wa ta'ala, liban na lamang na ito ay magiging kadahilanan upang pawalain ng Allah, patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo ang iyong mga masasamang mga gawain at mga nagagawang pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang gawain na marapat gawin at sulitin ng isang Muslim sa mga unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, ang pag-aayuno sa mga araw nito mga alipin ng Allah. Ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagwika sa kanyang hadith. Ayon sa Allah, hadithul Qudsi, qala Allah ta'ala, kullu amali bani Adam lahu illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Lahat ng gawain ika na magagawa ng anak ni Adam, magagawa ng isang Muslim, magagawa ng isang alipin ng Allah, ay para sa kanya lamang, liban na lamang ika sa pag-aayuno,
pag-aayunong obligado at pag-aayunong voluntaryo, sapagkat yan ay akin, sabi ng Allah, at ako ang mamamahala, ako ang bahala sa paggantimpala ng kanyang pag-aayuno. Ayon sa ating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walang araw na pag-aayunuhan ng isang Muslim na maliban sa mga obligado pag-aayuno, liban na lamang na ilalayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mukha mula sa impyerno. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayon sa ating mga ulama, ang unang siyam na araw sa Dhul-Hijjah, buhat nang pumasok ang Dhul-Hijjah hanggang sa Yawmu Arafah na tinatawag, ikasyam na araw ng Dhul-Hijjah, kanya itong pinag-aayunuhan ng buo. At kapag dumadating ang Ayyamun Nahr, Yawmun Nahr, ito ang tinatawag na Eidul Adha al-Mubarak, na kung saan, kung pumayag ang Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay darating sa atin sa araw ng Sabado, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Liban na lamang sa araw ng Yawmun Nahr, sapagkat ang Rasulullah ay lumalabas sa Sahra, siya ay lumalabas sa disyerto at isinasagawa ang Salatul Eid, at siya ay nagkakatay ng kurban para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ating sulitin, mga alipin ng Allah, ang unang 10 araw, ating gawing araw ng pag-aayuno, ang unang 9 na araw sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga gawain kinaligtaan at iniwan ng karamihang mga Muslim, ito ay hinatulan ng maulama na naging sunan al-mahjura, kapamaraanan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na iniwan at ipinawalang bahala ng karamihang mga Muslim sa tuwing nang pumapasok ang Dhul-Hijjah, ang pagpaparami ng takbir, pagpaparami ng pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagpaparami ng pagpuri sa Kanya, pagpaparami ng pagsabi ng La ilaha illallah, pagpaparami ng pagsabi ng Subhanallah. Ang Allah ay nagwika sa Suratul Hajj, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Aming isinabatas, ipinagutos sa aming mga alipin, sa aming mga lingkod, ang pagsasagawa ng Hajj, pagdalaw at pagsasagawa ng mga ritual sa Makkah, sa mga lugar na kung saan isinasagawa ang mga ritual ng mga manasik, liyashhadu manafi'a lahum, nang sa gayon kanilang masaksihan ang mga kabutihan na iginawad sa kanila ng Allah, wa yadhkuru ismallah, at kanilang alalahanin, gunitain ang mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga araw na nabibilang. Si Ibnu Abbas, ayyamum ma'lumat, ang mga araw na nabibilang ay ang tinatawag na ayyamul ashr, ang unang araw ng Dhul-Hijjah. Marapat sa isang Muslim na paramihin niya ang pagtakbir saan mang lugar siya naroroon. Ang ating mga ulama ay nagbanggit ng mga siga ng mga takbir na marapat sabihin at basahin ng isang Muslim. Kabilang dito, mga alipin ng Allah, ang pagsabi mo ng Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Lilimang kataga, alipin ng Allah. Hindi ka mapapaos, hindi ka pagpapawisan, hindi ka mapapagod sa pagsambit at pagbanggit ng mga salitang ito. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Dalawang Allahu Akbar at isang Allahu Akbar kabira. Isang siga na binanggit ng ating mga ulama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. At isa pa, mga alipin ng Allah, ito ang ating nakasanayan na ating nadidinig sa ating mga muadzin, sa ating mga ustad, sa ating mga imam sa tuwing ng pumapasok ang unang araw ng Dhul-Hijjah, higit lalo ang araw ng Eidul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marapat sa isang Muslim na lalaki na kanyang palakasin ang kanyang boses sa pagtatakbir, nang sa gayon mainganyo ang ibang mga Muslim sa pagtatakbir. Si Umar ibn al-Khattab radiyallahu an at ang kanyang anak na si Abdullah ibn Umar, sila ay lumalabas sa mga palengke ng Madina
sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah at kanilang nilalakasan ang kanilang tinig at dinadakila at ginugunita ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga tao ay sumasama at gumagaya sa kanilang takbir. Sunnah na natutunan ni Umar ibn al-Khattab sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na sa kasamaang palad, wala tayong makikita liban na lamang sa kakaunting bilang ng mga Muslim na kanilang binubuhay ang sunnah ni Prophet sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma sami'tum, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fiha min al-ayati wa dhikril hakim. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Thumma as-salatu was-salamu al-atamman al-akmalan ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ittaqullaha haqqa taqwa, ittaqullaha fis sirri wal alan. Mga uri panuwalla mga Muslim, isa galabak ada galabak apo katimbangon agalabak. Abap galabak o Muslim sang kaya mananiyan na paganay sa pulugawi sang kaya bulan Adul Hijjah na suay mananiyan na kapamuwasa si ikugawi Arafah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nam yaalin niyan. Ini panguyat yan suay mananiyan na kalbihan ang kaya mananiyan na alungan Arafah. Yan kay mga uri wala alungan Arafah nagiyeso alungan ikasiyaw sang kaya mananiyan na ulan-ulan Adul Hijjah. Sa gawi si kaya mananiyan na kitindigan tanong si kuya mananiyan na Eidul Adha, Salatu Eidul Adha. So gawi so kapamwa sa itigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko alungan Arafah na mapakadaian kepenasian so ay mananiyan na saragun amyang galabak si ko menuna agu saragun ay mananiyan na mapgalabak si ko ay mananiyan na pakataling mga masa pakataling saragun amap galabak o uripan a Muslim. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inalunian ay pinakamapya ay tindus rabaw ang mga gawi sa kay mananiyan na dunya na so gawi Arafah na ay pinakamapya tigiyan alapiat amyaaloy miyabalis o mga nabi seko una anak kantigo Rasulullah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ang pinakamainam na salitang sinabi ng lahat ng mga sugot propeta ng Allah na nauna kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sa ibang mga hadith, mga alipin ng Allah, sinumang tao, sinumang Muslim ang kanyang sasabihin ang la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir ng isang beses, bibigyan siya ng Allah ng 10 kabutihan, 10 karangalan at papawalain ng Allah subhanahu wa ta'ala ang 10 pagkakamali. At wala nang hihigit pa dito, sabi ng Rasulullah na salita, maliban na lamang sa taong mas pararamihin niya ang pagsabi nun. Ang pagbabasihan mga alipin ng Allah sa dami ng gantimpala ay siyang dami ng pagsabi natin ng la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ating idalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang bigyan ng lakas na ating maisakatuparan ang mga pagsunod sa kanya. Higit lalo ang mga pagsamba sa mga unang 10 araw ng Dhul Hijjah. Tayo ay kanyang bigyan ng tawfiq na tayo ay mapabilang sa mga taong nagdadakila, nagluluwalhati sa kanya. Ala tusalluna wa tusallimuna ala nabiyikum fa inna rabbakum amarakum bidhalika faqala jalla sha'nuhu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى
وخذ بناصيتنا بالبر والتقوى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنتك مع الأبرار مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أقيموا الصلاة رحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن